Malamang mga kababayan, malapit nang mabiyak yung unit team. Bakit nandiyan Mr. Maravillas? Nagparinig na naman po si Inday. Ayan po. Sabi diyan sa balita, know your friends are. Sabi ni, your true friends are. Sabi ni VP Sara Duterte. Nag-message po sa kanyang Facebook account. Saka din niya nahalata doon sa departure ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tensyonado po. After ng speech ni PBBM, hindi na po di man lang nagipag-interact mga kababayan sa ating Pangulo. The usual na ginagawa niya noon, alis agad siya. Paano ba naman niya Mr. Maravillas, yung ating Pangulo, after na bumaba sa stage, ang unang nilapitan si Speaker Martin Romualdez. At wala man lang anya Mr. Maravillas tumatabi sa Vice Presidenting mga members ng cabinet. Nag-iisa man lang siya doon sa kanyang upuan. Paano ba naman? Bira siya ng bira tungkol sa confidential funds at nagsumbong pa sa tatay at yung tatay nagdeklara na ng gira. Sino ba naman na members ng cabinet ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung magugusto sa ganon? Pero ano niya Mr. Maravillas ang tingin mo? Ang tingin ko po, ang gut feel ko po, malamang hindi na magtatagal, magre-resign na lang si Inday as Defense Secretary. Hindi na siya mga kababayan. Alatang-alata sa mga body language po. Doon sa mga members ng cabinet, wala man lang nakikipag-usap sa kanya. What? Sa departure speech ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ipakita ko sa inyo yung replay ng RTVM mga kababayan. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel. And hit the notification bell po para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. At syempre sa buong mundo. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip mga kababayan yung ating mga commercial ads. Para kahit po mabiyak ang unit team dahil sa walang tigil na pagtantrum ni Inday. At hindi matunawan sa confidential funds yung mag-ama, tuloy-tuloy pa rin ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Ayos! Pero anya Mr. Maravillas, naka-green ka ngayon. Siyempre, binoto ko si Inday. Yun ang pinili ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Di sabi ko, iboto ko na lang. Baka makatulong. Ito na ngayon ang nangyayari. But anyway, tuloy-tuloy lang po kahit mabiyak ang unit team. Wala pa akong ginalaman dyan ha. Ay kanya Mr. Maravillas kasi intriga ka ng intriga. Anong intriga? Nagkwento lang ako kung anong ginagawa nila. O gas kamay naman ako, Poncio Pilato. Sabi ko sa inyo, wala man po akong kapangyarihan. Wala akong impluensya sa kanila. Distant observer lang ako. Nandito ako, napakalayo ko mga kababayan. Wala man ako dyan sa Maynila. Hindi ko man sila nakakausap. Kaya kung mabiyak po yung unit team, ang dahilan po niyan, si Inday man lang po ang dahilan. Siya man lang ang gumawa ng problema. At saka yung kanyang tatay. Yung kanilang kampo, sino yung nagsimula niyan? Kung hindi po yung ambisyon ni the little girl. Siyempre po, yung tiwala ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pinsan kay Martin. O nag-atim po si little girl na best friend ni Inday. Na original member ng bandang The Platters. Nagsimula kay Hilugarsi po. Tapos nagparinig siya ng tambaloslos. Nagkaayos na sana. Tapos ito na yung confidential funds mga kababayan. Si Inday yung may sabi na I leave it to your wisdom sa Congress. Yun pala, masama yung loob niya. Nang tanggalin ng Congress yung kanyang confidential funds, nagwawala yung mag-ama.
nagpalabas siya ng statement na ang kontra sa confidential funds ay kontra sa kapayapaan. Ang kontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Sila man lang yung nagsasalita. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos hindi man magpalabas ng statement. Si Martin Romualdez hindi man nagsasalita. Kumbaga, yung mga kasama niya sa Congress kasi nasaktan. Bakit nasaktan? Inakusahan ni Maudigs ng kanyang tatay matapos siyang magsumbong. Siniraan ang siniraan doon sa SMNI, sa interview ni Cabes, yung Congress. Siyempre, magpapaliwanag din yung Kongreso. Na wala man na niyang personalan. Pero si Martin po, tiko mambibig. Pero niya, Mr. Maravillas, wala na, hindi na umangkla. Sabi ko sa inyo, ang purpose lang na kung bakit po umangkla si Inday, kasi para i-approve yung confidential funds. After ng issue sa Tambaloslos, kaya nakipag-reconcile siya. Yun man lang po, yun ang reading natin, hindi tayo nagkamali. Nang bawiin yung confidential funds, ayon. Lalo na nagtantrum si Inday. Inaway na muli. Sila po yung ang palaaway. Hindi man sila inaaway ng Congress. Ngayon naman, nagparinig si Inday. Nililinaw natin itong kwentong ito, yung timeline. The chronology of events. Kasi mahilig silang mambaliktad. Yung mga propagandist po, na mga DDS vloggers, minamali po yung Kongreso, minamali yung ating Pangulo. Kasi ang gustong sabihin nila, lahat ng bisyo nila ay bisyo. Lahat ng gusto nila, lahat ng demand nila, lahat ng loho nila sa buhay, ibigay ng administrasyon. May mga dapat na priorities, alimbawa dito sa confidential funds, kailangan bigyan ng priority yung mga security agencies. Tapos, siya mismo yung nagsabi, bahala na niya kayo. Di ba? So, pag nabiyak po yung yung tuluyan ng maghiwalay, yung unity, ang rason niyan, mga kababayan, sila. Si Inday, yung mag-ama. Sila ang atake ng atake po. Hindi man po sila inaano. And in fact, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, you will be forever my BFF. Siyempre, ang ikakagarantiyan lang naman mga kababayan ng Pangulo, yung personal niya. Kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi man siya pwedeng magdikta kay Martin. Di ba? O sa feeling ng ibang mga kasama niya, pagdating mga kababayan sa pakikipagrelasyon sa ibang members ng cabinet. At saka siyempre, yung tiwala ni President Bongbong Marcos buo sa kanyang pinsan. Kasi may masama na silang experience noon. Ilang beses na silang na-traidor. Lalo pa yung best friend mga kababayan ni Inday. Si GMA po ay may talagang records na may masamang reputasyon. Ilang beses na po yun na nang agaw ng posisyon o na kay ERAP. Sunod mga kababayan, yung Hilo Garcia kay dapat nagpanalo si EPG. Di ba? Sunod kay Pantalyon, Speaker of the House. Siyempre mag-iingat po si President Bongbong Marcos. Ngayon nag-attempt na naman na booking ng House leadership, na booking mismo ni Martin. Tapos bigla siyang magsabing tambalos-los. Di ba? So nasundan na po ninyo yung kwento kung sino yung may problema, kung sino yung mali. Ngayon ito na, nagparinig na naman. Ayan po. No, who your true friends are, sabi ng Vice Presidente. Di sino niya, Mr. Maravillas, yung pinapatamaan. Ako, tingin ko, pinapatamaan na niya mismo nito, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Wag na tayo Ang ibig niyang sabihin dito, mga kababayan,
nakipagkaibigan siya sa ating Pangulo at sumang-ayon siya na mag-vice presidente on condition na siya yung iso-support. Yun ang nasa isip nila sa lahat ng bagay, lahat ng demands. Pagkatapos ngayon, feeling niya, binibitawan na siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi nagdesisyon po yung Kongreso, hindi man lang po nagsasalita tungkol sa confidential funds yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi pinagsabihan si Martin na, Martin, bakit tinanggalan mo ng confidential funds? Yun, mga kababayan, ang nasa isip ni Inday. Reading ko man lang po. Tingin ninyo, tama yung aking analysis? Kaya ito, nagsabi si Inday, no, your true friends are. At saka, kay Martin, sa magpinsa dito patungkol, mga kababayan, patama, kanino pa man. So bakit naman, mga kababayan kasi, sasakluluhan siya ng ating Pangulo na hindi nga siya nagsasalita sa walang tigil na atake ng kanyang tatay sa administrasyon noon pa. Di ba hindi man niya pinagtatanggol? Pagkatapos, ang gusto niya, ipagtanggol siya. Kumbaga sa relasyon, mga kababayan, one-sided lang. One-sided love affair. At saka, tingnan ninyo, mga kababayan, kailan nag-intensify yung pag-atake ni Maudigs? Nang pumunta siya sa Davao. So nga, ibig sabihin, talagang nagsumbong siya tungkol sa confidential funds kung na yung ginawa sa kanya. And because of that, ayon, nag-alahamas na. Nag-alahamas si Maudigs. Imagine, pati yung military, tinatawagan na, pati yung police na mag-intervene. Short of calling for an uprising, siyempre tatabang po yung administrasyon ng ating Pangulong Bongbong. Kaya medyo matabang yung makikita natin, ma-observe natin doon mismo sa departure speech ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mamaya ipakita ko po sa inyo. Pero in-acknowledge siya, o na siya in-acknowledge ng ating Pangulo, sunod si Martin. Pero afterwards, biglang alis siya, nang lumingon, di bumaba sa stage yung ating Pangulo, lumingon siya. Siyempre, malapit si Martin Nasa harap mismo ng podium. Pagbaba, siyempre si Martin yung unang nilapitan, mga kababayan. Afterwards, nang lumingon yung ating Pangulo, napansin niya siguro, papaalis na. Biglang talikod si Inday. Inatake na naman po ng tantrum. Siguro, feel mga kababayan ni Inday na matabang na sa kanya yung mga members of the cabinet. Natural na po yun na reaksyon. Hindi na lang mag-iimikan kasi yung tatay niya, after siyang bumisita sa Davao, umatake ng umatake, siniraan ng siniraan yung administrasyon. Wala na daw oposisyon. What? So normal, didistansya sa kanya yung mga kasama niya sa gabinete. So walang pumapansin sa kanya doon. Kaya siguro, na-feel ni Inday yung init. Umalis na lang. O ngayon, sino yung may problema? Sino yung may kasalanan doon? Sila pong mag-ama. Sila yung nang-aaway po. Ever since po. Yan sa kampanya pa lang. And siguro yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, nagsawa na rin sa panunuyo sa kanila. Kasi paulit-ulit lang yung ginagawa ng kanyang tatay. Sinusuyo noong panahon ng 2016. Nag-apply sana. Gusto niyang tumakbo as Vice President ni Digong. Kinuha po, dilawan na si Alan Peter Cayetano. Nag-attempt, mga kababayan, yung ating Pangulo na suyuin siya ngayong eleksyon, last presidential election. Linagyan ni Maudigs ng kalaban, si Bongo. You see? At siniraan pa yung ating Pangulo na weak leader niya. You see? Lahat ng pabor ibinigay. Yung almost half ng dating cabinet members
ni Maudigs kasama ngayon sa administrasyon. Inamihasa po. Pero ayaw pa rin ayaw pa rin tumigil po. In-invite nung SONA. Imbis pumunta sa SONA, pumunta kay Xi Jinping. What? Naunang pumunta kay Xi Jinping. Nang dumating, mga kababayan, hindi man po pagod daw, sabi ni Bongo. What? Galing kay Xi Jinping. Pagkatapos, asa pa sila ng magandang pagtrato. Lagi mong inaawa yung administrasyon. Ngayon, sa issue ng confidential funds, in-intensify nila yung attacks after na magsumbong si Inday. Ngayon, ito na naman po. Yun ang chronology of events po para hindi kayo maligaw. Kasi siyempre, yung mga supporters ni Inday po, propaganda ng propaganda. Minamali, mga kababayan, yung mga desisyon ng ating Congress. At yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ang gustong sabihin nila, magsalita na tungkol sa confidential funds. Ba't magsasalita yung ating Pangulong Bongbong Marcos tungkol dyan? Natama naman yung desisyon ng Congress. Di ba? Kaya ito po ang parinig ni Inday na naman. Hindi kasi makaprangka. Sabi diyan, know who your true friends are. Vice President Sara Duterte warned in a video posted on her Facebook account. Malinaw po, napatama sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Tinalikodan niya kaagad doon sa sa departure speech. Inahanap siya. Wala na, tumalikod agad. Umuwi. Sabi diyan, she uploaded a video simply captioned pahayag, Filipino for statement, after the House of Representatives removed the confidential funds allotted to the Office of the Vice President in the Department of Education, which she also heads. Hindi makamove on po si Inday sa confidential funds. Sabi diyan, in one part of the video, she said in Filipino, don't take part in any sort of oppression. Instead, in times of difficulty, observe and know who your true friends are beside you. Everything in this world has its right time. Lahat niya may panahon. Di ba? Duterte had earlier released a written statement mentioning her proposed confidential funds. She followed up this video adding comments about true friends. Kaya ito po, mga pangitain ito, mga kababayan, na madudurog na yung unity. At ito ay mga palatandaan, mga kababayan, na malamang sa mga susunod na araw, ang big announcement ni Inday, I am resigning as DepEd Secretary. Di ba? Wala na niya akong confidential funds. Di ba? In a video, Duterte also recited again in Filipino a Bible verse from the book of Ecclesiastes, chapter 3, verse 1 to 8. Sabi niya, for everything there is a season and time for every matter under heaven, time to be born and time to die, a time to plant and a time to pluck up what is planted, time to kill and a time to heal, a time to break down and a time to build up, time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance, a time to throw away stones and a time to gather stones together, a time to embrace and a time to refrain from embracing. Sakto po, kaya wala nang angkla-angkla. Yung time, mga kababayan, ng pag-angkla ni Inday kay Martin para i-approve ng Congress yung confidential funds. Nang i-disapprove, mga kababayan, bawiin ng Congress at time to refrain from angkla-angkla. Tama po ang reading natin. Napakalinaw ng mensahe ni Inday. Anong hindi ko malaman na Bible believer po ako. Yung Ecclesiastes, lagi kong nire-recite yan. Ano pa dyan? Ang sabi sa Ecclesiastes, time to seek and a time to lose. Ayan. A time to keep and a time to throw away. Time to tear and a time to sue.
A time to keep silence, and a time to speak. Kaya sigan daldal nila. A time to love, and a time to hate. A time for war, and a time for peace. Kaya yung kanyang tatay, nag-declare na po ng gira na parang yung Hamas. Biglang umatake. Siyempre, yung Israel po, magdi-defend. Because Israel has the right to exist. Di ba pa? Malinawan niya, Mr. Maravillas, yung mga readings mo, mga basa mo sa galawan. May gift of discernment po tayo from the Holy Spirit. Pakinggan po natin, mga kababayan, yung statement ni Inday sa kanyang Facebook account. Parinig ko po sa inyo. Yung mga parinig. Naiintindihan ko ang inyong pagkadismaya at galit hinggil sa mga issue tulad ng pakikialam sa budget at usapin ng confidential fund. Ang mga hamon sa pamumulitika ay maliit lamang kumpara sa mas politika daw sa kanya yon sa ating ekonomiya bilang epekto ng posibleng paglaki ng tunggalian ng Israel at Hamas at tumatagal na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. May oras para sa lahat at hindi ito ang panahon ng paninira at pamumulitika, lalo na malayo pa ang susunod na halalan. Sila po ang namumulitika. Huwag kayong sumama sa anumang uri ng pang-aapi. Sa halip, sa mga oras ng kagipitan, magmasid at magkilala kung sino ang tunay na mga kaibigan na nasa inyong tabi. Ayon. Lahat ng bagay sa mundo ay may kanya-kanyang panahon. Yan po, mga kababayan, yung mensahe ni Inday. Lahat daw ng bagay sa mundo may kanya-kanyang panahon. So I think, malapit niya yung panahon na si Inday po ay mag-announce, I am resigning as DepEd Secretary. Siya man lang po ang dahilan ng lahat ng ito. Silang mag-ama at yung kanyang mga followers. Napaaga yung politika eh. Umambisyon agad. Si Martin po, hindi man po. Trabaho lang. Sub-sub sa trabaho si Martin. Yung ating Pangulo, sub-sub sa trabaho po. Nandun na po sa Saudi ngayon. Nakasecure na naman po ng 120 million business deal sa Saudi Arabia. Oh. Yung ating Pangulo. Yan po. Busy sa trabaho si President BBM. Si Inday po ang busy sa politika, sa confidential funds niya. Pero yung Pangulo po, trabaho ng trabaho, pati si Martin. Si Martin po, tulong ng tulong doon sa mga 4 na pala po yung namatay. Tulong ng tulong po sa mga kababayan natin, sa families ng mga namatay sa gera sa Israel. Yung mag-ama, sige man lang ang daldal. So yan ang ating Pangulong napakasipag. You see? Yung kapakanan talaga ng ating mga kababayan, yung kanyang inaasikaso. Sabi ng ating Pangulo, this summit will serve as an important platform for the Philippines to highlight the need for cooperation in energy and food security, logistics and supply chains, digital transformation, the free flow of goods, people, and services, as well as the enhancement in production of rights, protection, enhancement and protection of the rights of overseas Filipino workers. Yan ang ating Pangulong BBM. Si Inday, yung lahat na pagmamaktol niya sa confidential funds, yun ang marinig mo. Ito yung departure speech ng ating Pangulo. Tingnan ninyo dito sa picture si Inday. Napakalayo po. Walang katabi siya. Ang unang nilapitan ng ating Pangulo, siyempre si Pinsan, si Martin, kasi pagbaba niya, siya yung nasa harap eh. Pumosisyon mismo si Martin, doon mismo sa dikit na dikit. Sa harap, kaya pag lapit ng ating, pagpasok ng ating Pangulo doon sa area, si Martin yung unang nakita. Siyempre, i-greet mismo si Martin muna at yung mga cabinet members na nasa tabi. Si yung executive secretary and other cabinet secretaries. Nasa gitna si Inday, nag-iisa. Then, biniso-beso ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero, mga kababayan, pag
after na mag-speech yung Pangulo, in-acknowledge silang dalawa siyempre. Una si Inday, sunod si Martin. Pagkatapos, pagbaba, siyempre, nasa harap mismo si Martin. Si Martin uli yung nilapitan ng ating Pangulo. Paglingon ng ating Pangulo kay Inday, wala na. Tumalikod na po. Lumayas na. Siguro gustong kausapin pa sana ng ating Pangulo. Umalis na po si Inday. Diyan po, mga kababayan. Ito na. Ito yung Pangulo. Ito si Martin nilapitan. Yun na si Inday sa likod. Tumalikod bigla. Ayan ang babaeng to. Ipakita ko yung video sa inyo. Biglang walk out po si Inday. Ito po siya, mga kababayan. I-play ko po. Makikita ninyo dyan. Yung nang nilapitan si Martin Sibrio. Tapos, pinuntan si Inday. Biniso-beso. Ayan. Pero si Inday, mga kababayan, tingnan ninyo. Siya lang yung, wala siyang katabi. Mga kababayan. Nag-iisa lang siya doon. Nag-iisa lang siya dyan. President Inday, members, Romualdez, members, ayan. In-acknowledge ng ating Pangulo. Siyempre. Tingnan ninyo si Inday, nag-iisa siya dyan, ayan si Inday sa gitna. Walang katabi. Walang tumabi. Mga kababayan sa kanya. Ni si Executive Secretary, so si Martino. Dati, mga kababayan, yung kung nandyan si First Lady, Lisa Marcos, kaya lang absent si First Lady po, hindi nag-send off sa ating Pangulo. Siya yung katabi ni Inday palagi. Ayan Kita ninyo. Walang gustong lumapit kay Inday. Kita ninyo? Siyempre, naalangan man siguro yung other members. Hindi naman siguro pinagkakaisaan si Inday. Pero siyempre si Inday, feel na feel niya, bakit niya walang tumatabi sa akin? May tension kasi yung tatay niya, atake ng atake. Iwan ko kung may video kayo. Pero dito po sa video na to ng RTVM, wala akong nakitang nagbeso-beso o mangkla si Inday. O nagpolitikahan man lang yung dalawa. Binati ni Martin, si Inday, hindi ko po nakita. Baka mayroon kayo na, kasi siyempre, pero ito yung full video po ng speech ng ating Pangulong Bongbong. Wala doon. Nireview ko na po. Pero baka, before pa na dumating yung ating Pangulo, nagbati din yung dalawa. Siyempre, alam nga naman mag-isnaban sila doon. Di ba? Pero after doon, sa pagbati siguro, baka nagkamayan din, umiwalay na si Inday or baka si Martin, baka ganon. Pero wala akong video. Baka mayroon po kayo. Kasi after naman ng speech ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung mga members of the cabinet, pati si Martin, nag-stay pa ng matagal doon. Si Inday, walk out kaagad. Ito po, tapos na rito yung speech ng ating Pangulo. Maraming salamat sa inyong lahat niya at magandang umaga. Pababa na siya. I-play ko po. Makita ninyo. Ayan. Ayan. Tingnan ninyo. Ulitin natin mga kababayan kasi na-miss. Ayan tingnan ninyo yung maigi pa. Biglang alis si Inday. Paglingon ng ating Pangulo, wala na si Inday. Tingnan ninyo. Ulitin natin, mga kababayan, replay. Yan. Nagsasalita pa yung ating Pangulo. Pero i-replay natin para makita ninyo kung paano nag-walk out po si Inday doon sa departure. Yan pababa na yung ating Pangulo. Tingnan ninyo, si Inday. Biglang talikod na po. Yun. Kaya pagbaba ng ating Pangulo, nilingunan niya si Inday, wala na po.
nag-stay pa yung ating Pangulo. Para siguro, feeling ni Inday, sinisilaban siya doon. Nag-stay pa doon. Nag-interact pa with the cabinet members. Di ba? Matagal pa. Matagal pa sila dyan, Gusto siyang sigurong lapitan ng ating Pangulong Bongbong Marcos after ng speech, siyempre. Kasi siya pa rin yung iniwan na caretaker. I think sa mga susunod na araw po, baka hindi naiwan sa kanya. Siyempre, may mga ihahabilin pa sa kanya. Kaya lang, biglang alis na ni Inday, Ang naiwan yung mga members ng cabinet, si Martin Romualdez. Yan doon, kaharap si Gibo Teodoro. Sino pa yan? Matagal pa, mga kababayan, Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, courtesy pala to ng RTVM. Matagal pa sila na nag-usap-usap, interacting with the members of the cabinet. Pero si Inday po, umalis na. Lumayas na. Pagkatapos, ganun yung mensahe niya na know who your true friends are, sabi ni Inday. Di ba alam na this? Alam na this, Mr. Maravillas. Pero Mr. Maravillas, parang tuwang-tuwa ka. Hindi man tayo natutuwa sa ganitong sitwasyon, mga kababayan. Masaya lang lagi tayo. Kaya lang, pag halimbawa, diretso nang nabiyak, nagkahiwala yung unit team po, alam na ninyo kung sino yung may problema. Sino yung sino yung nagsimula. Di ba? Ang malinaw po, hindi po yung magpinsan, hindi yung Marcos, hindi yung Romualdez. Sino Mr. Maravillas? Kailangan pa bang i-memorize yan? Sabi ng Love Radio. Dahil sa confidential fans. O baka lang gusto ninyo po itong i-try. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging siya po. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, ayan, try ninyo, Nengxia Red Mix fruit drink. Di man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Ang goji berry po, may anti-cancer properties. O ngayon, bukas na po yung grand launching namin ng Colossal Fitness Gym. Ayan po, nakahang na po sa aming gym yung streamer. Kinabit ko na po kagabi. Colossal Fitness Gym grand launching. Welcome DILG Assistant Secretary Elizabeth N. Lopez de Leon. Siya po yung aming guest of honor. Naglagay na rin po ako sa barangay. Ayan ng streamer po. Matao dyan palagi. Malapit lang sa gym. Ayan po, mga kababayan. Ang buong third floor po, sa rooftop, yung roof deck, occupied namin po siya. Napakagandang building po. Third floor ng Security Bank building. Kita ninyo? Siya po yung endorser. Endorser model. Matao na siya, mga kababayan. Yung business, mga kababayan, during the event sa bukas, tuloy pa rin po. Business as usual po. Ayan po, mga kababayan. Matao na siya palagi. So watch for the grand launching of Colossal Fitness Gym. Bukas po, October 21. 4 p.m. with special guest from Manila, DILG Assistant Secretary for Community Participation, Honorable Elizabeth N. Lopez de Leon, and First Filipina Chess Grandmaster Janelle May Frayna. Yung Colossal Fitness Gym po, located at third floor
Security Bank Building, Business Park, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. Look for Jilon Maravillas for inquiries. Siya po yung may-ari. Yan po yung programa, mga kababayan. Yan po ang Colossal Fitness Gym namin. Matao na siya. Yan po. Ayan ang asawa ko, naka-short. Si Mrs. Yan ang may-ari, si Jilon, yung eldest son namin. Ito yung office namin po. Tuloy-tuloy ang registration. Si Queenie. Ayan po si Mrs. sa office namin. Napakaluwang ng malawak po. Malaki yung space po. Kami na yung pinakang malaki yata dito sa sa Albay. Ito yung cardio area. Pero yung roof deck po, extension namin ng cardio area. Ito yung office namin, di ba? Napakaluwang. Pero dadagdagan namin. Sayang kasi yung space. After ng launching bukas, bibili kami ng additional gym equipment po sa Manila. Ayos pa. Yun po, mga kababayan. Yun man lang. Maraming salamat. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.